Draymond Green untouchable nga ba sa Warriors? Jimmy Butler ang matatanggal? At big man na batang Jokic, makukuha pa ba ng Warriors? Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. At kung Warriors fan ka, siguraduhin mong tapusin ang video na ito. Tara simulan na natin. Ayon sa latest reports, mukhang malinaw na ang direksyon ng Warriors pagdating kay Draymond. Ayon sa ulat ng Roundtable, hindi inaasahang i-shop ng Warriors si Draymond Green sa trade talks ngayong off-season kahit aktibo silang naghahanap ng posibleng star move. At honestly, malaking statement ito. Sa katunayan, ayon sa reports, malaking epekto rito ang bagong kontrata ni Steve Kerr. Dahil sa pagbalik ni Kerr, parang malinaw na gusto pa ring panatilihin ng Warriors ang natitirang core ng kanilang dynasty habang sinusubukang mag-contend ulit. At kung iisipin ninyo, may sense din naman. Dahil kahit hindi na prime version si Draymond offensively, napakalaki pa rin ng value niya sa Warriors system. Halos lahat ng identity ng Warriors basketball ay konektado pa rin kay Draymond Green. At alam natin, espesyal ang chemistry nila ni Stephen Curry. Sa loob ng mahigit isang dekada, sila ang naging puso ng Warriors dynasty. Kaya hindi nakakagulat na ayaw basta sirain ng Warriors ang partnership na yon. Pero syempre, hindi ibig sabihin nito na untouchable na agad si Draymond. Dahil ayon sa report, may malaking factor pa rin dito, ang kanyang $27 million player option. Kapag pinili raw ni Draymond na mag-opt-in, magiging valuable expiring contract siya sa trade market, lalo na kung gusto ng Warriors gumawa ng mid-level move o kumuha ng multiple players. Ibig sabihin, kahit hindi siya actively tina-trade ngayon, posible pa rin siyang mapasama sa tamang deal kung kinakailangan. Pero sa ngayon, malinaw na hindi siya priority na alisin ng Warriors. At honestly, mukhang gusto rin ni Draymond na manatili. Sa mga recent interviews niya, ilang beses niyang ipinakita na gusto pa rin niyang tapusin ang career niya kasama ang Warriors core. Kahit may uncertainty sa future ng team, malinaw na gusto pa rin niyang lumaban kasama sina Steph at Kerr. Ngayon, malaking tanong ito para sa Warriors front office. Kung hindi nila itatrade si Draymond, sino ngayon ang magiging pangunahing trade assets? At dito pumapasok ang biggest concern ng fans. Dahil kung gusto ng Warriors ng isa pang superstar, malamang na ang kabayaran ay future picks at young players gaya nina Brandon Podziemski, Moses Moody, at iba pang assets. Kaya posibleng sinusubukan ngayon ng Warriors na gawin ang dalawang bagay ng sabay. Panatilihin ang veteran core habang naghahanap ng isa pang malaking star para kay Steph Curry. At honestly, mahirap iyong gawin. Dahil habang tumatanda ang roster, mas nagiging limitado rin ang flexibility ng team. Pero malinaw rin ang mensahe ng Warriors ngayon, hindi pa sila handang tuluyang bitawan ang dynasty era nila. At malaking bahagi pa rin noon si Draymond Green. At ngayon, ayon sa latest analysis ng Blue Man Hoop, kahit anong gawin ng Warriors, hindi raw talaga mawawala ang trade rumors kay Jimmy Butler ngayong off-season. At sa totoo lang, understandable kung bakit. Dahil matapos ang devastating ACL injury ni Butler ngayong season, biglang naging komplikado ang future plans ng Golden State. Hindi kasi maliit na bagay ang kontrata ni Butler. Ayon sa reports, may halos $57 million siyang salary para sa susunod na season habang nire-recover niya ang kanyang ACL injury. At iyon mismo ang dahilan kung bakit nahihirapan ang Warriors ngayon. Kasi habang gusto pa ring manalo ng Warriors kasama sina Stephen Curry at Draymond Green, kailangan din nilang siguraduhin na hindi masasayang ang season habang wala pa si Butler. At ayon sa article, ito ngayon ang biggest challenge ng front office. Maghihintay ba sila kay Butler o gagamitin nila ang malaking kontrata niya para makakuha ng ibang superstar? At honestly, iyan ang dahilan kung bakit sunod-sunod ang trade rumors. Dahil sa NBA, napakahalaga ng malaking expiring o star-level contract pagdating sa blockbuster trades. Ayon sa Blue Man Hoop, halos imposibleng makuha ng Warriors ang mga pangalan tulad nina Giannis Antetokounmpo, Kawhi Leonard, o kahit si Kevin Durant kung hindi nila isasama ang kontrata ni Jimmy Butler bilang salary matching. At doon nagsisimula ang totoong problema ng Warriors. Kasi sa isang banda, gustong-gusto nila si Butler. Sa reports, napakaganda raw ng naging chemistry niya sa Warriors bago siya ma-injure. At kahit nung una raw ay may duda si Butler sa pagpunta sa Golden State, mabilis din siyang naging fit sa team culture. Sa katunayan, bago ang ACL injury niya, malaking dahilan si Butler kung bakit naging competitive ang Warriors. Ayon sa reports, malakas ang record ng Golden State sa mga larong nilaro ni Jimmy bago siya ma-injure. Pero ang pinakamahirap na tanong ngayon,
Ilang porsyento ng dating Jimmy Butler ang babalik pagkatapos ng ACL injury? Dahil tandaan ninyo, hindi na rin bata si Butler. 36 years old na siya. At para sa isang player na heavily dependent sa physicality at defense, malaking concern ang recovery mula sa ganitong injury. Kaya ayon sa ilang analysts, posible raw na mapilitan ng Warriors gumawa ng malaking desisyon ngayong summer. At dito pumapasok ang solution na pinag-uusapan. Ayon sa reports, may dalawang direksyon ngayon ang Warriors. Option 1, magtiwala kay Jimmy Butler. Hintayin siyang bumalik. Subukang bumuo ng mas malalim na roster habang recovering siya. At umasa na makakabalik siya sa all-star level kapag healthy na. Option 2, gamitin ang kontrata niya sa blockbuster trade. Ito ang mas agresibong option. Pwedeng gamitin ng Warriors ang malaking kontrata ni Butler kasama ng future picks at young assets para makakuha ng mas batang superstar. At honestly, iyan ang dahilan kung bakit paulit-ulit lumalabas ang pangalan niya sa trade rumors. Hindi dahil gusto siyang alisin ng Warriors, kundi dahil siya ang pinaka-importanting contract piece nila para sa anumang blockbuster move. At ngayon, ayon sa bagong report ng Blue Man Hoop, posibleng mawala na sa abot ng Warriors ang kanilang ideal big man target na si Aday Mara matapos ang napakalakas niyang performance sa NBA Draft Combine. Sa totoo lang, matagal nang naghahanap ang Warriors ng tunay na starting center. Ilang taon na nilang sinusubukang solusyonan ang problemang ito matapos mabigo ang experiment nila kay James Wiseman. Kaya ngayong hawak nila ang 11th overall pick sa 2026 NBA Draft, maraming fans ang naniniwalang si Aday Mara ang perfect answer para sa future ng team. At honestly, madaling maintindihan kung bakit. Isipin ninyo ito. 7'3" si Aday Mara, may 7'6" wingspan, at may halos absurd na standing reach na 9.9 ayon sa Draft Combine measurements. Ayon pa sa reports, isa iyon sa pinakamahabang standing reach sa kasaysayan ng Combine. Pero hindi lang size ang meron siya. Ayon sa scouts, isa rin siyang mahusay na passer at rim protector. Dalawang bagay na sobrang bagay sa sistema ni Steve Kerr. Sa article, binanggit pa na habang nasa court si Mara sa Michigan, mas mababa raw ng malaki ang shooting percentage ng kalaban sa rim. At bukod doon, kilala rin siya sa kanyang basketball IQ at passing ability bilang malaking player. Pero eto ngayon ang problema. Habang lumalapit ang NBA draft, mabilis ding tumataas ang stock ni Aday Mara. At ayon sa latest reports, posible nang hindi siya umabot sa 11th pick ng Warriors dahil sa sobrang impressive niyang combined measurements. Ibig sabihin, posibleng maagaw siya ng ibang teams bago pa makapili ang Golden State. At malaking problema iyon para sa Warriors. At kung mawawala nga si Aday Mara bago pa makapili ang Golden State, posibleng kailangan na naman nilang gumawa ng panibagong malaking desisyon ngayong off-season. Dapat bang mag-trade up ang Warriors para makuha si Aday Mara? O mas mabuti bang gamitin nila ang assets para sa veteran superstar na makakatulong agad kay Steph Curry? Comment down below.